Dahil po sa iba't ibang issue sa Pogo, ipagbabawal na ng PAGCOR ang mga Pogo Hub o yung mga Pogo sa malalaking compound. Inanunsyo ito ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco sa Senate hearing na hindi sinipot ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Tulad ng binanggit ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sa isinumiting excuse letter, absent nga sa pagdinig ng Senado ang alkalde. Wala rin siyang abogadong pumunta. I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Guo for her to attend the next hearing. Kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestohin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya ni sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Cited in contempt si Mayor Guo at iba pang miyembro ng pamilya Guo, pati ang accountant niyang si Nancy Gamo at si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nahatulan sa PDAF scam na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Bago makapaglabas ng arrest order, kailangan munang mag-issue ng komite ng show cause order para sagutin ang kampo ni Guo. Pag hindi katanggap-tanggap ang paliwanag nila, saka uusad ang utos na arestuin sila. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa si Guo. Nakaalerto rin ang pangalan niya sakaling subukang umalis sa Pilipinas. Sa pagdinig, inilabas ni Senador Sherwin Gatchalian ang birth certificate at school records ni Guo. Sa isinumite raw niyang birth certificate sa paaralan, nakasaad na ang Chinese national na si Wen Yilin ang nanay niya. Si Guo Huaping or si Alice Guo hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3, year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Sa school ho namin walang farm ho doon, puro building ho. Iprinisenta rin ng NBI ang fingerprint examination nila kay Guo at Chinese national na si Guo Huaping. Sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Huaping ay isang tao lamang po. Si Wesley Guo at si Guo Xiang Dian ay isang tao lang po. Nadiskubre rin umano ng NBI na ang isa pang kapatid ni Mayor Guo na si Sheila Guo may kapangalan din. Sa ating pagkukumpara ay lumalabas po na iba rin ang larawan nito kaysa doon po sa Sheila Guo na sinasabing kapatid. Ang pangalawang Sheila Leal Guo, pareho ng address ng pangalawang Alice Leal Guo. Pero nang puntahan ng NBI, walang nakatirang Alice o Sheila Leal Guo roon. Sabi ng abogado ni Mayor Guo, hindi nagtatago ang kanyang kliyente. Sakaling magpalabas daw ng order of arrest ang Senado, pwede silang mag-file ng motion para ma-lift o maalis ang order. Naman niya naman kaya siya kinokontek kasi kailangan niya magsalita doon. Pagka naman nag-appear siya doon, nagsalita, madali naman natin ipalift yung mga warrant na gano'n. Dumulog sa Korte Suprema ang kampo ng alkalde para hilingin patigilin na ang Senado sa pag-iimbita kay Guo bilang resource person. Humiling din siya ng Extremely Urgent Temporary Restraining Order o TRO para hindi maipatupad ang subpoena ad testificandum na nagre-require kay Guo na dumalo. Katwiran ng kampo ni Guo, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction daw ito. Matapos din daw dumalo sa Senate hearing, naging target ng online ridicule and humiliation si Guo at tinawag na Chinese spy at naakusahan ng paggawa ng krimen. Dami niya ng kasong sinampas sa kanya, so yung kanyang constitutional rights self-incrimination, nakataya na doon. Pangatlo, marami ng breach of privacy ng buhay niya na naisa publiko na dapat hindi. So, hingi kami ng tulong sa Supreme Court na ma-excuses sa ganyan mga hearings. Paglilinaw pa ng abogado ng alkalde, tanging si Guo lang ang kliyente nila at hindi kasama ang kanyang mga kaanak. Humarap din sa pagdinig ng Senado si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Aniya, nakipag-appointment sa kanya noong July 2023 si dating Secretary Harry Roque. Kasama nito si Cassandra Ong ng Lucky South 99 Pogo na niloko umano sa pera at umabot sa $250 milyon ang hindi nababayaran sa PAGCOR. Noong panahong yon, may lisensya sa PAGCOR ang Lucky South 99 pero kalaunay ni-raid sa Porac, Pampanga. Sabi din po, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil nga naloko sila
ni Ginoong Dennis Cunanan. Pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si Attorney Harry Roque. Hindi po naman niya ako pressure. Kumbaga bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. Wala akong senaryo na ng braso siya? Wala po. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan sa abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. Mariin namang itinanggi ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99 o anumang illegal na pogo. Whirlwind Corporation daw ang kliyente niya, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Porac Pogo Hub. Hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sinaserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South, at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Ayon naman sa abogado ni Cunanan, hindi niya natanggap ang sabina kaya hindi nakarating sa pagdinig. Makikipagtulungan din daw sila sa investigasyon ng Senado. Sa gitna ng mga issue sa Pogo, sinabi ng PAGCOR chief na ipagbabawal na nila ang mga Pogo Hub. In the meantime, that wala pa namang order ng closure, this early, I can inform everybody that we will not allow any hub existing or going to be applied for. We will not approve it anymore because we want to be site-specific and building-specific. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.